Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Talakayin po natin itong mga bariyang ito sa BSP 10 pesos 2016 at 5 piso 2016 at saka 1 peso 2016. Alin ba rito ang mailap na o hard to find na? Talakayin po natin. Welcome po mga kapatid sa aking YouTube channel. Talakayin po natin yung mga 10 piso. Ito po sa 2016. Alin ba rito ang mailap na o mahirap nang hanapin? So umpisaan po natin dito po sa 10 piso. Ito pong 2016. Ayan po, no? So alamin po natin sa numista kung ilan po yung kanyang mintage. Ayan, 10 peso BSP 2016. Ayan, siya po ay nasa 2%. Ayan po ang kanyang mintage. Medyo semi hard to find po siya. At siya po ay reverse die 3B. May presyo po siya nasa numista na extra fine 73, very fine 73, extra fine pala 73. Halos parehas lang sila, ano. So ayan po ang 10 piso na 2016 semi hard to find. So medyo makakahanap ka pa ng ganito kasi medyo marami-rami rin po siya, no? Kaya ito po ay semi hard to find. Susunod naman po ito pong 5 piso na 2016. Ayan, BSP 5 peso 2016. Ayan, so alamin po natin kung ilan po yung kanyang vintage sa numista. Ayan, 2016 5 peso. Medyo marami-rami po siya, no? So nasa 3%. Ayan ang kanyang vintage. Reverse die 3. Ang verify niya po ay 11 pesos. Extra fine 48 pesos. Almost uncirculated 59. So may presyo na po siya, no, sa numista, lalo na yung kanyang magandang kondisyon. Almost uncirculated. Ayan po, no, semi hard to find 2016. So makakita na rin pa po kayo ng ganito. Pero yung syempre pagka tayo po yung naghahanap yung magandang kondisyon para pambuo po sa ating mga hinahunt na ganitong barya 2016. Ang susunod naman po ito pong 2016 1 peso. Ayan. So alamin po natin sa numista kung ilan po yung kanyang mintage. 2016. So, siya po ay nasa 6%. Ayan. Bold letter, reverse die 1. So, 6%. So, marami-rami po yung kanyang mintage dito po sa reverse die 1. Dito po sa 2016. 6%. At ang kanyang presyo po, ang extra fine ay nasa 6 pesos. Extra fine, almost uncirculated. Halos 6 pesos lang po siya, no, ang kanyang presyo. Ayan. So, common po ito. Ito naman po sa 2016, board letter reverse die 3, nasa 0.9%. Ibig sabihin, ito po ay kokonti lang ang ginawa. Medyo mailap na po siya, no, kasi kokonti lang 0.9%. So, pwedeng maging hard to find po to kapag ito po ay ating hinant. Reverse die 3, reverse die 1. So, ano ba yung pinagkaiba ng dalawang ito sa reverse die 1 at reverse die 2? So, talakayin po natin, ano? So, dito po sa reverse die 1 na 6%, ito po siya.
Ito po yung kanyang likod. At ito po yung kanyang harap pala. Ito po yung kanyang likod. Ayan. Kung makikita nyo po, dito po sila nagkatalo. Dito sa maliit na 1993. Ayan. Diba? Napapansin nyo, no? Sa mga baguhan po natin, ito po yung pinagkaiba nila. 1993, maliit. No? So, ayan po. Ang reverse die 1, 2016. Common po ito. No? 6% po yung mintage na mista, kaya marami pong ginawa. Dito naman po sa hard to find na ating titatalakayin, ito po yung mailap na 2016. Ayan. Tingnan po natin yung likod. Ayan. Kung mapapansin nyo po, no? Malaki po yung kanyang 1993. Ayan po sa mga baguhan po natin. Ano? Ito po ang pinagkaiba nila. At malalaki po yung kanyang ngipin dito. No? At yung bago central, malaki din, no? So, ikumpara po natin dito sa isa. Dito po sa common, yung pinagkaiba nila. Ayan. Kung mapapansin nyo, di ba? Ito yung maliit, yung kanyang pagkagawa. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, maliit. Hindi katulad nito, malaki. So, di ba? Kung makikita nyo po, no? Yung 1993 niya, maliit. Ito po ay malaki. At yung kanyang mga ngipin ay malalaki po ito, matatangkad. Itong 2016. Reverse die 3. Pero ito medyo mababa. No? So, yan po yung pinagkaiba nila. Ito po yung common. Ito po yung mababa ang gawa. Ito po ay magiging hard to find na. Kasi ayon po sa numista, ito po ay nagmi-mintage lang ng ilan? 0.9%. So mababa po, no, ang kanyang mintage ayon sa numista. Mas mababa pa po ito kaysa sa 2005 na piso. Kasi yung 2005 na piso, nasa 1% ata yun eh. Hindi ako nagkakamali, nasa 1.2 o 1%. Hindi katulad nito, na ganitong 2016 na bold letter, medyo mailap na po ito para sa akin, no? So yan po ang tinalakay po natin dito po sa 2016 na piso. So ito po ang mailap na. So ito po yung hiyan po natin. Darating ang panahon, may magiging hard to find na po yan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking tinalakay. Kung mayroon po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga kapatid po natin na coin collector na sumusubaybay, na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel, sa mga OFWs at ang mga senior citizen po natin, sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubay-sabay sa akin channel. Maraming salamat, pagpalain at ingatan po tayo ng Panginoon.